we'd like to congratulate the Department of Justice. 43 months po nilang tinrabaho to. Lahat po, sa lahat ng pera at sa lahat ng kakayahan ni Atong Ang, wala po siyang nabiling mga investigator, wala siyang nabiling mga piskal, wala siyang nabiling mga huwis. Lahat po yan ay tumupad sa kanilang katungkulan at wala pong nagawa ang mga bilyon-bilyon niyang pera para maiba ang hustisya. Justice will come to Atong Ang. Justice for the 100 missing Sabongeros. Justice for all his illegal acts. Hello, sir. Good afternoon. Nabanggit na rin natin 10 million, no? And then, at the same breath, sinasabi rin natin na grabe yung resources niya. So, yung 10 million ba, may fears daw na baka tapatan lang ni Atong Ang? And then, is there a warning of some sort sa ating mga ibang mga government officials or sino man na mag-harbor or mag-conceal sa kanya at this point? Siyempre, yung harboring a fugitive is a crime in itself. Pero, yung tatapatan niya yung 10 million, mahirap yan eh. Kasi kung tatapatan mo yung isa, tatapatan mo ang lahat. Lahat na nakapaligid sa kanya. Tapos, kung pagbigyan niya, pamahal ng pamahal yan. Ay, teka muna. Kailangan 10 million ulit. Tapos dadagdagan pa ulit. Yung 10 million na yan ay sapat na para sa akin na mahihirapan siya magusto na bilhin ng kanyang kalayaan. Sir, follow-up lang. Nabanggit niyo rin, kahit na natanggal yung mga guns niya, no? He is still armed and dangerous. Gaano ba ka-dangerous at this point? Anong information natin na makakuha siya ng firearms talaga to resist? He will stand? Kasi ayaw niya magpakita eh, no? So that parang shows na... We have to assume na delikado siya. Tandaan nyo yung taon to, may niti ng ulo nito. Minsan sa isang sabungan, congressman, sinampal niya. Dahil hindi sila nagkasundo. In broad daylight yan, sa harap na lahat ng tao, may sinampal yan sa gitna ng sabungan. He has violent tendencies. Ang pagkuha ng baril ay, sa ganong karaming pera, madali para sa kanya yan. At madali siya kumuha ng mga security na bibili niya ang kanyang loyalty. Pero may hangganan yan. May pamilya rin yung mga yan eh. May pamilya rin yung mga bodyguard niya. Kung kaya huwag ka magtiwala sa mga bodyguard mo. Isa dyan, bebenta ka. Mr. Alan Gatos of DCBB. Sir, although nabanggit niyo po na sa inyong tingin yung 10 milyon ay sapat na, pero may plano rin ho ba ang DILG na makipagtulungan sa AMLAC para ma-place yung pera niya at hindi niya magamit yung resources niya? Given na siyempre meron pa rin po na masisilaw kung sakasakali may alok siya, counter-offer dun sa mga possible na makakaalam kung nasaan siya. Ang AMLAC ay under the jurisdiction ng DOJ. Sila nagpo-prosecute ng kaso eh. So sila ang gagawa ng hakbang para dyan. So sigurado ko ngayon pa lang na umpisahan yan na mag-freeze yung mga accounts niya. Nabanggit nyo ho na most likely mababa na yung 20 na nakapaligid sa kanya na pwedeng nagbabantay dito kay Atong Ang. May mga ideya ho ba kayo kung ano personality nitong mga nakapaligid na nagbabantay dito kay Atong Ang? Ito ho ba yung mga dating polis, mga dating sundalo, may background sa security? Ano ho ba? Ang MO dati niyan, ang kinukuha niya ay mga NBI agents. Dati bago naging Secretary of Justice si Ombudsman Boying, ang mga bodyguard niya dati mga NBI. Posible na yung mga retired na dati niya mga bodyguard. Kasi for the last since 1998, ang bodyguards niya, 1988 to 2022, puro mga NBI or ex-NBI. So, taas ang ginamit niya para pumatay ng lahat ng missing Sabongeros, mga PNP naman. So, yung access niya sa NBI at sa PNP ando doon. So, we will always consider him armed and dangerous hanggang makuha namin siya. Thank you very much. Ms. Harley Valbuena of IBC News.
Hi, good afternoon. To General Morico. Sir, since we are confident that for now, Atong Ang is still in the country, do we have an estimated timeline for now kung kailan natin mauhuli si Atong Ang? Sir, you can be assured that CIDG and all other PNP units, with the guidance of the Chief PNP, will do its best to deliver. Just Okay. like any other na trabaho po na binibigay sa amin ni SILG. Sir, follow up. Since tinutugisan natin si Atong Ang, yung business partner niya, si Gretchen Barreto, na tanong na ba natin? Labo dun sa investigation ng DOJ, hindi kasama si Ms. Gretchen Barreto sa charge. Kaya hindi siya person of interest. Pero sir, para malaman yung possible whereabouts ni Atong Ang, natanong ba natin siya? Sir, we will be exhausting all information na ibibigay, especially yung right now na may reward, monetary reward na binigay si SILG. We will be setting up also hotline. All of this will be acted. Last na lang on my end, nabanggit mo rin kanina yung plano natin to request for a red notice, and I think it take months para ma-issue yun. So, ngayon pa lang, simulan na natin yung pag-process noon. Kahit hindi pa... Hindi months yan. Ang red notice ay pina-flash lang upon Interpol agreement. Basta Interpol member country ka. Basta i-flash mo ang red notice, automatic yan within the day. Buong mundo nakakuha na yan. Mr. Vic Sumintak of Net25. With the permission of Secretary Remulla, sir, halos na itanong na kasi tungkol sa lahat kay Atong Ang. Doon lang po sa flood control kasi is it true na may second attempt na suhulan ang kayo at si Ombudsman Boying? Totoo po. Isa po contractor based in the Visayas ay nagparating sa aming mutual na kaibigan na kung pwedeng tulungan at may, again, 1 billion na naman ang ino-offer sa amin magkapatid. Nireport ko kagad sa Pangulo to. Siyempre, una, tinanggihan ko. At nireport ko kagad sa Pangulo. Tatanong nyo kung bakit hindi namin arestuhin yung nagsusol. Ito po'y deniable Kasi ito ay hindi recorded. Ito ay binanggit lang. Walang ipinakitang pera, parang kwento lang ginagawa sa akin. But safe to say, refused po both times. Hindi kami papayag, hindi ko kami magpapabili. Tandaan nyo, kung kala nyo mayaman si Saldico, napakayaman ni Atong Ang. Lahat sinubukan yan. Mga piskal, sinubukan niya. Mga huwes, sinubukan niya. Secretary, sinubukan niya. Lahat to, tumanggi sa kanya. Sa lahat ng mga tao sa Pilipinas, tandaan nyo, ang pera ngayon ay hindi na sapat para bilihin ng inyong kalayaan. Ang seryoso po ang Department of Justice, seryoso po ang DILG. Kukunin po namin ang lahat, gagawin po namin ang lahat para makabit ng hustisya para sa mga 100 missing Sabugeros at lahat ng nabiktima sa flood control. Salamat po, Secretary. Mr. Ryan of PTV4. Hi, Sec. Sir, ilan lahat yung properties ni Atong Ang na ating pinag-uusapan? Sir, right now, may mga farm po kasi siya, game farm, na minomonitor. Not only in Batangas, not only in Lipa, meron rin po sa Visayas. Some are under his name, some are not. So there are several po. Sir, are we also considering na baka lang may possibility na merong underground tunnel na pwedeng daanan niya para magtago? Anything is possible po. Anything is possible. Thank you. Underground tunnel ba? Parang kakontsaba niya DPWH dun Mahirap kung ano. Mahirap yun Okay. Mr. Manny Tupas of the Philippine Star. Okay. Since no one else has any question, okay, one last. Two more questions and Okay. we're okay. Sige, go ahead. Sir, in the past, may mga opisyal ng PNP na
naging connected kay Atong Ang. At dahil sa pangyayari na to, pwede pa rin ba niyang magamit yung connection niya dun sa PNP? Or meron pa ba kayo na monitor na mga opisyal, matataas, high-ranking official sa PNP na connect, na close pa rin dito kay Atong Ang? Sa current crop of PNB, wala. Pero sa mga retired, meron. Mga 4 na general lang inimbestigahan namin eh. Pero yung mga yan, binalaan na namin na huwag nilang tulungan. Kasi number 1, harboring a fugitive sila. Number 2, ang pension nila maka-cancel. Pinaghirapan nila, bumbuhin nila yan. Pag ma-involve sila sa krimen na to, automatic charge namin sila. Sir, yung 4 retired generals na binabanggit ninyo, meron din ba silang kaugnayan doon sa missing Sangonero or sa operasyon ng Sabungan? Or sa ngayon po ay bakit niyo po sila iniimbestigahan? Ito kasi yung mga barkada niya nung kasagsagan ng nananaig yung hanap buhay niya. Ito yung mga malalapit sa kanya. Hindi ko na sabihin yung pangalan, pero ito yung mga malalapit sa kanya. Kasabay niya magsabong, kasabay niyang lumalabas, lagi silang lumalabas kumakain. So ayun ang mga sinabihan namin na lumayo na sila, huwag na silang tumulong. Sir, dinami ko lang yung sa Interpol Red Notice Request. Nabanggit po ninyo kanina si Ellie tsaka General na mabilis lang yung pag-apply po noon. So within the day po ba inaasahan na lalabas na? Dumadaan kasi sa Presidential Center for Transnational Crimes. Doon yan. Tapos may Interpol yan. Yung PCTC, sila po ang nagpapadala notice sa lahat ng mga bansa. At automatic yan. Nakikita niyo yung mga e-gates ng mga na ngayon. Tandaan niyo kahapon may 3 sex offenders na dumaan sa e-gates na dineny entry kasi nag-flag kagad. So gano'n rin siya sa buong mundo. Kahit saan siya pumunta, mapaflag na siya ngayon. Apo. Sir, last na lang po on my part. Linawin ko lang po yung sa dagdag na suhol po sa inyo. Para saan daw po yun? Ba't po kayo sinabi? Ang tingin kasi nila, mabibili nila yung kaso nila sa aming magkapatid. Sa flood control. Sa flood control. So, ang tingin nila, ang susi ay nasa amin dalawa. Ang susi ay nasa mga abogado nila na depensahan sila sa husgado. Kung kami lang ang susuhulan, wala akong mapupuntahan yan. Saan sa Visayas po yun? Saan po sa Visayas yung sumuha? Huwag na huwag natin sabihin. Sir, good afternoon. Sir, since the PNP, other matters naman, since the PNP is under your supervision, of course, may sinabi si Senator Lacson na inoferan daw ni General Torres si Yusek Bernardo na mag-sanctuary sa kanya. Are you aware of that report? It has been reported to me and kinonsider namin yon, pero wala kaming factual proof na nangyari yan. Pero na-report na rin sa amin yan.